construction of the coastal road officially started in 2017 during the Duterte administration. We are happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. On March 11th, 2025, former President Rodrigo Duterte, the one who secured funding for the project, was sent to prison at The Hague, Netherlands. Conceptualized under Build, funded through China Aid, secured under Duterte, constructed from 2023 to 2025, and opened under Marcos. Mga kabitaan, tayo nagbabalik ko at as I promised to you guys na meron na tayong lalahad na pinakamahalaga at importante hong informasyon na ito dahil nga po mga kabitaan itong Bukana Bridge dyan sa Davao City ay talagang hot topic ko, talk of the town, ika nga mga kabalitaan. So ngayon po maraming nagkiklaim, maraming nagsasabi na mga Duterte ang may pasimuno ho ng lahat na ito, gumagawa ng paraan upang may pagpatuloy yung kanilang plano na mas gumaan pa yung takbo ng trapiko at abot kamay na ho mga kabitaan yung mga pangangailangan ho ng kapitbahay nilang lugar dyan sa Davao City mga kabitaan at lumago pa ekonomiya ng syudad ng Davao. Ito yung kanilang naging proyekto dahil nga po sa kasunduan ng China Aid Grant mga kabitaan na sinasabi natin kamakailan sa naunang vlog ho natin na ito ay pasasalamatan ho natin yung liderato ni Tatay Digong Duterte at kahit hindi pa ho, kahit wala hong ginasta ang Pilipinas, pero hindi ito mangyayari kung wala ho ang effort ni Tatay Digong Duterte at itong kasunduan ng China mga kabalitaan. Sa panahon ni Tatay Digong Duterte, hindi ho nahihirapan o naghihirap itong mga mangingisda nating kababayan. Di ba? Kumbaga, ang estilo ni Tatay Digong Duterte, nagkakaroon ho ng magandang ugnayan na sige, pwede kayo dito at pwede rin kami dito at share na lang ho tayo kung ano mapapakinabangan ho natin sa mga islang kiklaim natin na atin at sa inyo rin mga kabalitaan. Di po ba? Kumbaga, give and take ika nga mga kabalitaan. Kaso nga lang, itong administrasyong Bonget ay napakahirap po ispilingin. At notado na ho natin na hindi ho talaga magkakaroon ng peace of mind itong si Bonget laban ho sa China dahil iba ho yung takbo ng utak nito. Kumbaga, gulong-gulo na ho. Hindi kasi normal ayon pa ni Amy Marcos. Mahirap po kasi yung tao na walang normal na pag-iisip dahil kahit ano-ano na lang gagawin, kahit mali na, tinutuloy pa rin ho ito. Lalo na pag meron ho kayong mga advisors sa likod na grabe matindi yung pagiging opportunist daw nila, tinitake advantage yun nila yung kahinaan ng isang tao, sila po ngayon ay umaastang leader ho ng ating bansa. So para ho matuldukan at para din maintindihan ng mga, marami din kasi mga kabitaan natin mga kababayan na nagdududa rin na tama ba yung sinasabi ni Boss Dan dito? Kasi kiniklaim din to ni Bonget Siyempre presidente yung nag-claim. Maniwala to tayo sa presidente. Wala naman hong sinabi ang presidente na nagsimula ho ito sa panahon ni Tatay Digong. Kaya mapaisip sila na talagang ito ay legacy project ni Bonget. So ngayon, sinasabi ho natin na kahit di man aminin, nasabi ni Tatay Digong dati pa na wala ho siyang legacy projects, kundi titignan nyo lang yung paligid kasi pera nyo yung ginasta ho dyan, hindi ko pera yan. Pero itong pag-uusapan ho natin sa Bukana Bridge mga kabitaan, maituturing ho natin isa sa mga legacy projects ho ni Tatay Digong Duterte. Sino po ba yung matinong presidente na ikaw ay hindi taga Davao tapos dyan mo lalagyan ng malaking proyekto, hindi yung sa inyong baluarte? Hindi ka ba sisipain ang inyong mga kababayan mga kabitaan? Mga pag-uwi mo, pagbabatuhin ka ng kamatis na hilaw. Logic ho yun mga kabitaan. Tingnan mo kasi yung environment. Tingnan nyo po yung situation. Kung sasabihin mo na legacy projects ni Bonget to, totoo yan, maniwala tayo. Doon nga sa kanyang lugar, doon nga sa kanyang baluarte, wala nga siyang malaking proyektong ibinigay doon mga kabalitaan. Yun ang pinakamahirap po doon Kaya bibigyan ho natin ng tuldok. Ang inyong makikita ko ngayon dito mga kabitaan, totoong resibo ito na nagpapatunay na itong effort na ito nagpagawa ng Bukana Bridge at ilang pa mga bridges dyan sa Davao City ay effort ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para matuldukan yung bangayan sa social media kung sino po talagang may karapatan na sasabing legacy projects namin ito. Kay Tatay Digong Duterte ba? O di kaya kay Bonget Gonggong Marcos mga kabitaan? Ito po, panoorin natin, pakinggan kung ano mga sinasabi dito dahil itong mga sinasabi, itong mga salitang inyong maririnig sa video ito, ito ay malaking sampal sa mga magagaspang na pagmumukaho ng Gonggong Marcos administration ito, mga kabalitaan. So ito po, panoorin natin
ang legacy project ni Tatay Digong Duterte, Bukana Bridge sa Davao City. Let's lay down the real, verified timeline of the Davao Coastal Road and the Davao River Bukana Bridge. It all began under President Rodrigo Duterte's Build, Build, Build program, with the DPWH led by Secretary Mark Villar. The Davao Coastal Road was planned as a 17-kilometer bypass with major connectors, including the future Bukana Bridge. Construction of the coastal road officially started in 2017 during the Duterte administration. But during that time, the Bukana Bridge remained unfunded. The city needed national or foreign financing. So the Philippine government sought assistance from China to fund this crucial crossing. Fortunately, the Chinese government expressed interest in helping. We are happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. This was the first public confirmation of Chinese involvement, and on November 20th, 2018, the project was formally included in the Philippines-China exchange of letters, the first official document tying the Bukana Bridge to Chinese aid. Under the agreement, China would fund the Bukana Bridge through a China aid grant, with the requirement that a Chinese contractor and consultant implement the project. But by the end of 2019, the pandemic hit. Everything came to a halt. For almost 2 years, there was virtually no movement. The entire process froze. May 2022, Philippine election and change of administration, Bongbong Marcos became the president. As pandemic restrictions lifted, the Davao River Bukana Bridge finally regained momentum. In July, a notice to proceed to start the detailed engineering design by the Chinese consortium, and finished in just 10 months on April the following year. On November 3rd, 2023, the Department of Public Works and Highways awarded the 3.126 billion peso civil works contract to China Road and Bridge Corporation, CRBC. Construction advanced rapidly in 2024. Major piling and superstructure works rising over the Davao River. By January 2025, the project was 73% complete. On March 11th, 2025, former President Rodrigo Duterte, the one who secured funding for the project, was sent to prison at The Hague, Netherlands. By April 2025, progress reached 80%. By July 2025, completion climbed to 92.3%. By mid-2025, the final concrete pour for the main bridge deck was finished. And by late 2025, the Bukana Bridge was ready for inauguration under the Marcos administration, completing one of the most important links of the Davao Coastal Road. Conceptualized under Build, 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 funded through China aid, secured under Duterte, constructed from 2023 to 2025, and opened under Marcos. That's the real timeline, based on facts, documents, and dates. Alright, so that's the real timeline mga kabalitaan. So itin-over lang, klaro ho, na itin-over lang ho itong coastal road na ito, itong Bukana Bridge mga kabalitaan sa panahon ho ngayon ni Gongbong Marcos mga kabalitaan. So hindi ho talaga nagmula ho sa kanya itong inisyatibo hong paggawa ng Bukana Bridge mga kabalitaan. At ang masakit pa ho dito sa makakapanood ho, na isama pa ho dito kung paano nila kinap si Tatay Digong Duterte.
So pinapamukha ho talaga nila mga kabitan na wala hong hiya, walang utang na loob, walang kwenta ho itong Gonggong Marcos administration na ito mga kabitan dahil nga po sa kalutangan. Bantakin niyo po, ulitin ko po, sabi ni Amy Marcos, drug din na pala itong Malacanang. So ngayon, sasabihin ng mga trolls, sasabihin ng mga tanso at mga vloggers na ito ay talagang bibigay ang credit dito kay Gonggong Marcos mga kabalitaan. Paano ba ibibigay? Klarong-klaro ho sa sinasabi dito na wala ho ni isang anino o litra ng pangalan ni Gonggong mga kabalitaan sa proyektong ito. Effort ho ito sa mga Duterte. Hindi ba kayo nahiya? Kiniklaim nyo sa inyo, legacy nyo. Ito pang si Gonggong mga kabitaan ay legacy projects niya daw. Bukang bibig niyang binibigkas sa harap mismo ng camera na hindi niya inisip kung sasabihin niya ito mga kabitaan. Maririnig ho ito sa bansang China ay kaya iyaho ito mga kabalitaan. Sa bagay, hindi na ho nahihiyan pag laging lutang mga kabalitaan. Mantakin niyo po. Dahil sa pandemic, medyo naantala ho itong proyektong ito. So, yung mga sinasabi natin, walang labis, walang kulang, ito'y pawang katotohanan lamang na naayon ho sa mga pangyayari. Kaya, wala ho kayong karapatan, kayong mga bangag, kayong mga tanso vloggers, na pagsabihan kami na kailangan ho kaming mag-research muna bago kami magsalita patungkol dito dahil wala daw kaming kaalam-alam. Ano bang sinasabi dito? Ba't kami yung tama? Ba't kami yung nasa punto? Kayo, pangliligaw or panliling lang lamang sa mga taong medyo nagdadalawang isip pa kung kanino talaga ibibigay yung kredito nito sa proyekto ng Bukana Bridge sa Davao City, mga kabalitaan. Tama ang sinasabi ni Bongit, mahiya naman kayo. Sa administrasyong ito, dapat mahiya kayo dahil wala ho kayong flagship program, mag-4 na taon na kayo, wala pa rin kayong ipakitang pruweba sa taong bayan na kayo ay nararapat na maging pangulo ng bansa. Mas lalong pinapahirapan nyo, ninanakaw nyo yung pera ng taong bayan. Alam nyo po kasi, yung nakawan ho ngayong issue dito sa ating bansa, para ho ito sa preparasyon ng 2028 presidential elections. Kasi alam ho nila na hindi ho nila matitibag itong si Inday Sara Duterte. Dahil ito ay lulusot talaga na magiging pangulo, susunod na pangulo ng ating bansa sa 2028. Kaso, ang kanilang kinakatakutan pag lumusot itong si Inday Sara Duterte, silang lahat dyan ngayon ay may kalalagyan. Kaya pinipilit nila na nananim na ngayon, parang ganito lang system ni Bongit mga kabalitaan. Sa amin nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. Tama ho yung sinabi niya dito, katatanim lang, kaharvest lang din. Tinanim ho nila yung pera, para sigurong nasilawan at nangangati na ho yung mga kamay, daliri ho nila mga kabalitaan, inaani na yung pera. Ngayon, nagkabulilyaso mga kabalitaan. Kung anong pondo na gagamitin ho nila sa 2028 presidential elections? Kaya nagkawalaan yung pera ng ating bansa. At itong isyong Bukana, never nagkaroon ho ng porsyento ang mga Duterte. Dahil wala ni piso, sintimo ang ginastoso ang ating bansa. Dahil ito po mga kabalitaan ay kusahong ipinagkaloob ng bansang China na maisakatuparan ang ipinangako at pangarap ni Tatay Digong Duterte sa Davao River na ito na magkaroon ng tulay para abot kamay ang mga ang kanilang paglaguho sa ekonomiya diyan sa Davao City at mas maging maginhawa pa ang takbo ng trapiko at hindi na ho sila mamumroblema pa sa transportasyon. Abot kamay na ho nila itong malasap mga kabalitaan ang kaginhawaan sa Davao City. Kaya mahiya naman kayo.